You mean we haven't had one single patient in 3 days? I mean, I know wala rito si Natalia, but... You know, this has never happened to our clinic before. Doktora Claudia, mukhang naapektuhan ng klinik ng kaso. Natatakot siguro ang mga kliyente na baka mangyari sa kanila, nangyari kay Naomi. So what is our marketing department doing? They're trying to look for a new endorser. At ang gusto nila, maglabas ng bagong ad. Kaso, ma'am... What? Ang gusto ng marketing, mag-appearance si Natalia para maipaalam sa mga tao na everything is okay dito sa clinic. Klase ka rin, no? Siguro bata pa ako noon eh. Hindi ko nakita na ganyan ka. Makasarili ka. Wala kang konsiderasyon sa nararamdaman ng ibang tao. Basta ang gusto mo, makuha ang gusto mo. Sa'yo lang. Nagkakamali ka, Kaloy. Wala akong hinangad noong araw. Uli ibigay sa inyo ng ate Cindy mo ang mga pangailangan nyo sa buhay. Hindi ba nagpapabugbog ako noon? Para lang makakain tayong tatlo? Para lang mapagpaaral ko kayo? Huwag sabihin na kalimutan mo yun! Dahil hindi ako naniniwala na kalimutan mo yun! Napakatanga mo. Napakaliit lang ng Pilipinas para hindi mo sila makita. Sir, baka naman nasa probinsya. Gamitin mo utak mo kasi. Tiktikan mo ang mga taong nasa paligid ni Natalia. Si Mama, si Christy. Gawin mo ang trabaho mo at sulitin mo ang binabayad ko sa'yo. Papa. Sir, nandito na ako sa Herrera. Pero sa bandang huli, sino bang pinili mo? Ba si Tita Natalia? Kahit na masaktan mo si Paulina, kahit na iwan mo kami, meron na kaming sariling buhay ngayon. Pati ba naman yung gusto mong sirain? Hanggang kailan ka pa maninira ng buhay na may buhay, ha? Mr. Carl Marciano? You really are a monster. Hindi ka pa ba nakontento nung ginawa mo miserable ang buhay ni Tita Natalia? At ngayong nilaya sa kanya, gusto mo pa siyang hanapin? Para ano? Para patayin? You don't know what you're saying. Kaloy, wala pa. Wala akong gustong sirain. Nagmamahalan kami ni Natalia, alam mo yan. At huwag mong kalilimutan yan, gaya ng pagkalimot mo, na kahit pa paano ako nagpalaki sa'yo. Ba't pa pala akong tumanaw ng utang na loob sa'yo? Sinira mo nga buhay ko eh. Palaboy-laboy ako. Untik akong mapariwara. Namatay si Ate Cindy sa harap ko. Hindi mo naiintindihan yun dahil wala ka. Hindi mo naiintindihan. Dahil wala kang ibang mahal kundi ang sarili mo. You're hopeless. She's my wife. Hindi niya ako pwede basta-basta na lang iwan. Kaloy. Kaloy, kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Pakinggan mo ako! Intindihin mo ako! Bakit? Iniwan mo kami! Sa tingin mo magagawa ko sa inyo yan? Kaloy, hindi ko sinasadya yun. Nadisgrasya ako. Nagkaroon ako ng amnesia. Wala akong maalala. Sinadya mo yun! Hindi ko sinasadya yun! Mahal ko kayo! Gagay, mahal ko kayo! Hindi ako naniniwala. At wala na akong pakialam. Well, she just did. Kagaya ng lahat ng taong minahal mo. Ako na nga lang nagtsatsaga sa'yo eh. But you know what? I've had enough of this too. Ayokong tumayo lang sa tabi mo at panoorin kang sakta ng mga taong nakapalibot sa'yo. Gaya ng pananakit mo sa mami ko. At gaya ng pananakit mo sa akin. I'm done with you. I'm moving out. Basta alam ko,
Utang na loob ko ang buhay ko sa daddy ko. Yung tunay nag-aruga sa akin. Yung tunay na nagmahal. Yung taong sinasaktan mo. Yung taong inaagawan mo ng asawa. Alam mo, ayos na sa akin yung saktan mo ko eh. Pero yung saktan mo si daddy. Hindi ko yung mapapatawad. Eh, yung pananakit niya kay Natalia. Yun! Yun okay sa'yo? Yan ba pinagmamalaki mong ama ngayon? Pinagtaka niya patayin ang ate Natalia mo. Yun! Ayos-ayos sa'yo. Yun baliwala sa'yo. Ha? Dahil ginugulo mo sila. Inaagaw mo si tita kay daddy. Sandali. Tingnan mo nga ako. Pwede ba? Ha?